Yate ang naghihintay sa kanila sa port ng Larap. Doon may nakasulat na uno. 5 ang mga yon ang kanyang bilangin pero 3 lang daw ang sasakyan nila. Ang isa roon napakarga. Iba sa disenyo ng 4 na yate na kahit simple at medyo maliit, alam niyang di biro ang halaga. Si Ramona, Donya ang datingan, na hindi tinigilan ni na Victor na asarin. Paano? Nanginginig na ang babae sa lamig dahil nakabra na kaagad at nakamanipis na beach pants. I feel so shaking all over my body. Ano yon, yakap ang sarili kaya't pinagtatawanan nila. Kung bakit naman kasi naka-swimming suit ka na, narito pa tayo sa kabayanan. Naman ni Manang Selma. Kumuha to ng tuwalya sa bag. Oh, ibalabal mo. Masisira naman ang poise ko dyan, Mother Earth. Gusto mo mamatay ka sa nginig o mawala ang poise na sinasabi mo? Matagal nang sira ang poise mo, Monay. Naman ni Rudy kaya't lalong nagtawanan ng mga yon. Pinagbabatukan ni Mona ang mga lalaki kaya tawa siya ng tawa. Pihadong mamimiss niya ang mga to kapag natapos ng lahat at kailangan niya nang bumalik sa dati niyang normal na buhay. Kausap lang ni Dusk ang namamahala sa port at kukunin ang mga yate. Ngayon pa lang siya nakakita ng yate sa personal. After a while, Dusk came to them. Let's go! Anyaya nito sa kanila. Dito tayo, Risa. Kinuha nito ang pulsuhan niya tapos ay hinila siya. Risa. Bagong pangalan yon mula sa Larissa. He really doesn't call him Addison. May sarili tong tawag sa kanya. At ang kaisipan niya ng bata siya na kapag Larissa ang tawag sa kanya ng tao, parang parating galit sa kanya, ay nagbago. She likes the sound of it when it comes from Dusk lips. Babay, Addie. We're going to ride with these monsters of the sea. Kainis. Daldal pa ni Ramona na ang tinutukoy ay ang mga tauhan ni Dusk. Nangingiting kinaway niya pabalik si Ramona. Nahihiyaman siya sa iisipin ng mga to dahil siya lang sinama ni Dusk, wala naman siyang magawa. Isa pa mukhang di naman pinapansin ng mga to ang kilos ni Dusk o baka alam na ng mga to na di naman seryosong isa sa kanya. Let it be. She doesn't want to ruin her happiness. Sigurado ka bang di magsasama ng bodyguards mo sa yating sasakyan natin? O sisa niya kay Dusk. Inalalayan siya nito pasakay doon. Wala ka bang tiwala sa pogi mong boyfriend? Boyfriend? Sana totoo. May baril ako. Anong baril? Yun nakakagawa ng bata. She asked, contorting her nose. Bigla tong natawa sa sinabi niya. Hindi, iba pa yon. Look, he said and lifted his polo. Nagulat siya na makitang nakasokbet na baril sa may sentro nito. Yun yata ang kalibre 45 kong tinatawag. Normal na mga nakikita niyang dala ni na hermit. Tapos, ang ilan sa mga tauhan nito ay may mahahabang baril. Hindi ba puputok yan sa ilalim ng short mo? She sounded so afraid, but he chuckled. Hindi ka mawawalan ng kaligayahan. Kaligayahan mo, utot mo. Naman ni Addison. Nakangiti rin siya sa mga sinasabi nito at kumbat parang totoong lahat kahit na alam naman niyang hindi. Sinama siya ni Dusk sa may harap ng yate kung saan to mag-ooperate at mula nang umpisa nitong paandarin yon na mangha siyang totoo. Parang lalo siyang humanga rito. Napakaswerte na mapapangasawa ni Dusk sa hinaharap. Mabait naman to at natitiyak niyang mas mabait to sa babaeng mapupusuan nitong seryosohin. Sa kanya nga na hindi makatotohanan ay pinakikita ay nakukuhang maging mabait sa taong mahal pa kaya nito. San ka natutong magpaandar ng yate? She asked, curiously looking at him. Tinitigan niya ang bawat galaw nito and he does everything with expertise. Kay Papa, bukod sa may nagturo talaga. Iba talaga ang mayayaman. Kaya lalong umuunlad kasi hindi lang isang kaalaman. Parang wala silang sawang dagdagan ng alam nila. Ibahin mo ako, Risa. Happy-go-lucky ako. High school ako nang tuto ako magsugal. Halos ayoko nang mag-aral kaya lang pinilit ko si Papa. Siguradong aalisan ako ng mana. But now I'm quite thankful that I still finished my studies. But that ended there. I was not like my second brother. Siya halos minaster niyang lahat. Business-minded yon, sobra. Gwapo rin ba siya? She asked and he laughed. Sumulyap to sa kanya. Ako yata ang pinakapogi sa lahat. Dahil sa sagot nito na irolyo ng dalaga ang mga mata. Siyempre, iaangat mong sarili mong upuan. Come here, mag-operate ka. Anito sa kanya saka siya inabot. Halos di na nga siya makagalaw sa kinaupuan dahil nalulula siya sa paggalaw ng yate. Papag-operatein pa siya? But deep inside her, she doesn't want to miss the chance to maneuver a yacht. It's a once-in-a-lifetime experience at baka hindi na mangyari pa kung tatanggihan niya.
Bihira ang taong mayate at baka hindi na siya makakilala pa ng isang dusk na magbibigay sa kanya ng pagkakataong humawak ng manobela ng sasakyang pandagat. Usog ka lang, don't be afraid, he said. Magkatabi lang naman kasi sila sa napakagarang upuan ng yate, kaharap ang steering wheel at monitor. Or, sit on my lap. Nakangisi nitong sabi sa kanya. Come. Hinila siya nito at pinaupo sa kandungan nito. She was a bit shaking. Malayo na sila sa port at iba na ang kunin ng dagat. Banayad ang alon o halos wala nga at napakaganda ng tubig. Just hold the wheel. Ani Das kaya sumunod siya pero ang kamay nito pumulupot na sa may tiyan niya. Baka tumaob. She gasped but he laughed. Hindi, just hold still. Binaba nito ang cardigan niya at tinalikan siya sa balikat, saka marahang kinagat. Diyos ko naman, Dusk, baka tayo tumaob sa ginagawa mo, wala akong alam dito. I'm just here. Iba ang ginagawa mo eh. Well, lady, I'm so sorry because I can't take it anymore. Hindi ko na mahintay ang mamaya pa. I was so mad since you woke me up. Basta, dyan ka lang at ako nang bahala dito. May magagawa ba siya? Wala, malamang. Daig pa nga niyang nagayuma. Balik na sa dating buhay, pero si Allison di pa rin makapag-move on sa pagpunta nila sa isla ng 2 araw. Bakit parang mas lalong sakit ang gabi nandito to ang lahat? Parang gusto niya tuloy pagsisihan ng mas lalong paglalapit ng sarili kay Dusk. Parang ang hirap umiwas at ang isipin na magkakalayo silang dalawa lalong mahirap. Nilibot nila ang maliit na isla. They walked hand in hand. Tahimik lang si Dusk pero masaya siyang ganun sila. Bawat segundo nakatanim sa puso niya. The island was so peaceful. Sabi ni Dusk, sarado pa yun pansamantala hanggat di pa napagpaplanuhan ko anong gagawin. Ang gusto raw nito ay may lugar na mapupuntahan, yung tahimik at pribado, and she understands that. Kahit sino gusto ng tahimik na buhay at lugar makapag-relaxan kapag parang ang gulo na ng lahat. Don't forget to text me or send me a chat. Bili ni Dusk sa kanya. Nagsuot to ng sombrero, bagay na bagay ang kulay ng damit pangampan niya. Nakuha pa nga niyang ayusin ang kwelo ng damit nito at saka nginitian. You okay? Masuyong tanong ni Dusk sa kanya. Oo naman. Di lang ako makakasama kaya para ako nalulungkot. It's okay. Baka sumakit din tagiliran mo dahil masyado kang napagod sa isla? He chuckled and had a different meaning. Naiiling na lang ang dalaga. Tutuloy na kami sa Abanse mamaya. Baka gabing-gabi na ako makabalik. Don't worry, tomorrow I'll be here. Gabi lang ako aalis, tapos uuwi rin ka agad? She smiled but she was bitter inside. Ano ka ba? Di mo naman kailangang magpaliwanag sa akin. Mahirap kayo maging running governor. My siblings will arrive next day. Tutulong sila sa kampanya. Gusto na ng bonding kahit 3 araw lang daw. You will meet them. Anito pa pero sa loob niya ay napakalungkot niya. Makikilala siya na ano? Na isang babaeng inuuto dahil hindi naman siya nito pagkakatiwalaan mula umpisa pa lang? Nakakahiya naman. Sana makabalik na siya sa kanila bago pa dumating ang mga kapatid nito. Kahit imposible umaasa siyang magkakaroon ng milagro para makawala na siya sa pader nito. Natatakot siya sa papupuntahan niya kapag tuluyan siyang nahulog kay Dusk. Tapos sa huli wala siyang mapapala dahil si Rihanna ang seseryosohin nito. Para lang siguro tong naglalaro ngayon sa sitwasyon ng buhay nila and there is no assurance that he will believe her one day. Si Falcon. Binaliktad na siya ni Falcon, hindi ba? Paano kung lumala pa yun? Hanggang saan at kailan siya sasanggahan ni Dusk, oras na magalit sa kanya. Di niya alam ang gagawin kapag nangyari yon, baka masiraan siya ng bait. Ngayon pa nga lang, lutang na siya. Ang tungkol sa kaso pala, kamusta na? Wala akong balita. Naisip niya isingit bigla pero umiling ito. Leave it to me, he grinned. Napilitan siyang tumango. Leave it to me. Ganoon parati ang linya nito. Wala siyang alam sa nangyayari. Wala naman tong sinasabi pero kitang-kita niya na hindi man lang to nababalisa. At tahimik ang lahat ilang linggo na. Hindi kaya wala ng threat? Hindi kaya tapos na? Si Falcon? O sisa pa niya hindi sumusuko na makibalita. Napakibit balikat si Dusk. He's quiet. I don't know what he's up to. Wala silang binabanggit na kung ano pagkatapos silang magpakita ng footages na wala namang taong dumating sa kasino nung araw na sabi mo na may narinig kang nagsasalita. Parang pumitik ang ulo ni Addison. Doon pa lang, lumalabas na siya talaga ang sinungaling. Ano nga ba naman ang laban niya sa footage? Hindi naman siya camera. Ni-record nga wala siya kahit boses man lang. Pero oras na marinig niyang muli ang taong yon, malalaman niya.
Hindi siya magkakamali pero saan niya yun hahanapin? Wala siyang ideya kung sino yun kaya saan siya ngayon magmumukhang kalaban. Baka nga kahit katawan niya pinagsasawaan na lang ni Dusk para lang makabawi to kung sakali. Kawawa naman siya. Wala siyang magawa para ipagtanggol ang sarili. Kahit naman pilitin niya ito kung hindi to maniniwala, walang mangyayari. Ang gulo ng buhay niya. Sige na, pagtataboy na niya sa binata. Sa boundary pa ng Kamsur ang punta ninyo, mag-ingat kayo. Parang tumabang bigla ang boses niya kaya natawa si Dusk. Wala ba akong kiss? She kissed him on the lips. Nakita niya ang pagtigil ni Ramona sa may main door na makita sila ni Dusk na gano'n ang ginagawa. She just hid her sigh. This is too much for her embarrassment. Kumaway na lang si Ramona sa kanya kaya ngumiti siya sa babae. Tumalikod si Dusk at naglakad papunta sa pintuan. Pakiramdam niya daig pa niyang asawang maiiwan sa bahay dahil aalis ang mister. Masyado siyang assuming. Before the door shut, Dusk looked back at her and winked. In her heart, everything is true. Yon ang kanyang gustong paniwalaan hanggat naroon pa siya nakikisilong sa bahay nito. Nagbabad siya sa pagbabasa ng pocketbooks. Nang siya'y magsawa, lumabas siya ng bahay at pumunta sa hardin. Nakita niya mga tuyong dahon na nakakabit sa mga sanga ng halaman, kaya naman pa isa-isa niyang kinuha. The orchids are blooming. Si Selma ang nag-aalaga ng mga yon. Sa may sulok, nakita niyang isang sprayer kaya kinuha niya yon. Yon ang pang-pray ni Selma kaya ginaya niya. Naninibang siya hanggang sa mag-ring ang smartphone niya sa bulsa na suot na duster. Pang-nanay na duster ang suot niya, hindi pang sexy. Pero gusto niya to dahil presko ng sobra. Dusk was calling. Somehow her heart pounded in excitement. Video call yon. Dito pa ang dalaga paano ayusin ang sarili. She knew he only had a very short while so she answered right away. Hey, san ka? Nagpunas to ng pawis sa noo. Pulang-pula to pero ang gwapo pa rin ng sobra. Ang bantot? Biro niya kaya humalakak ito. You never failed to make my day, Larissa. Nasan ka? Pahinga kami tas kakain lang. Uuwi na sa daet para sa avanse. Nandito ako sa garden. Wala akong magawa. Napagod na ako sa pagbabasa. Kaya pala hindi ka online kanina pa. Binabantayan mo ba ako? Matari na tanong niya sa binata pero muli itong tumawa. Napapasulyap lang ako para mag-chat kaya lang nawawala naman ang signal. Mag-ingat ka ha. Baka mamaya may bumaril sa'yo. Hantad na hantad ka pa naman sa likod ng pick-up. Paalala niya rito dahil sa totoo, nag-aalala talaga siya. Yun ang naiisip niya noong nakaraan pa, kaya lang, di niya naman maisatinig. I'll be fine, sweetie. Don't worry. Naniniwala ko na kapag hindi ko pa oras, hindi pa. I hate to say goodbye but I have to go now. Magmerienda ka na rin. Paalala pa nito sa kanya na tila nagmamadali. Sige, kain ka. Madami ha, at saka magpalit ka ng damit. Mukhang basang-basa ka ng pawis. Palit mo ako? He grinned sexily and he looked hotter. Alika na. Ganti niya at sunod-sunod na mura ang ginawa nito kaya natawa siya. Parang true. Babay na. Papasok na ako maya-maya. Napatigil siya nang matanaw niya ang pagtigil ng tatlong magkakasunod na magagarang sasakyan sa labas ng gate. Hindi man panlang kilalang kilala niya na ang mga yon. Bye, Risa. Masuyong sabi ni Dusk na halos hindi niya na naulinigan dahil sa pagkakatunganga niya sa sasakyan ni Rihanna. Hindi pa ba nag-uumpisa ng mga ampanya ang babae? Nanatili siyang nakatayo nang lumabas iyon sa sasakyan tapos ay lumapit kay Erning sa gate. Ang buong akala ng dalaga aalis na rin yon dahil wala naman si Dusk kaya't nag-spray na lang ulit siya ng orchids. Di niya kasi mapigil ang pagkudlit ng sakit habang nakikita niya si Rihanna. Ang postura nito at ang lahat ng yaman na meron ito, habang siya'y wala man lang ni sakaling kinga nito. Kahit ang buhok niya ay baka 50,000 ang pagawa. When she looked at the gate again, she was surprised to see Rihanna walking towards her. Nakangiti yon at pinakamamasdan siya. Aren't you his PA? Tanong nito na makalapit. Pinilit ni Addison ang humiti sa babae. Ngayon na lang to nagawi dito sa paglipas ng ilang linggo o halos mag-iisang buwan na nga. Opo, ma'am, sagot niya rito. Tumango ito at sinuri siya mula ulo hanggang paa. I am wondering. Tiningnan nito ang acrylic nails na sobrang gaganda na waring may mga diamante pa. Saan po, Ma'am Rihanna? Sa kung paano ginagalingan ni Dusk ang pakikisama sa taong tingin niya ay kriminal. Sabi nito na ikinapatda niya. Nalusaw ang pilit ng ngiti ni Addison habang nakatitig sa mukha ng magandang kaharap.
Kawawa ka naman. Supposedly, hindi ko dapat sinasabi sa'yo yung pinag-uusapan namin ng boyfriend ko. Pero mukha ka namang mabait. Nagtataka ako kung paano ka naging kriminal. You must have sacrificed a lot of things, including yourself. Umiling to at parang nakaka-insulto pa ang ngiti. Doriana's face still shows sympathy. Grabe. Kung si Dusk na pepeke siya, di lalong mas magaling ang mukha nito. Nang insulto to pero mukha pa ring sanda. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang tama mo ng saksak, alam mo ba? Tinutulungan ko si Dusk na mag-asikaso ng kasong to? Oo. Agad na naalala ng dalagang pinag-uusapan ng mga to sa kwarto ni Dusk nung pumanhik siya pero nasilip niyang naghahalikan ng dalawa. Sinabi nito na tutulungan nito si Dusk na mag-imbestiga. Diyos ko, ano bang natuklasan nito? Wala naman siyang kasalanan. Malinis ang kanyang konsensya. Sa oras na lumabas ang lahat, ihanda mo ng sarili mo. Pinandilatan siya nito at nawala ang imahe ng pagiging mabait. Wala akong ihahanda, Ma'am Rihanna, dahil wala po akong ginagawang masama. Okay, prove that. You're just so pathetic. Winawarningan mo isang tao kahit wala kang ebidensya. Now you only look like a fool. Baka wala ka ng kalaban, nasisiguro ko. At oras na may mangyaring masama kay Dusk, magbabayad ka. Kahit saan ka pumunta, hahanapin kita. Banta nito sa kanya. You better find a lawyer. Hanapin mo ng pinakamagaling dahil nakaturo na sa iyong lahat. Enjoy yourself here for one of these days, you'll be evicted. Ang punta mo ay sa kulungan at tribida, pa-feeling victim. God, mabuti nilang matalino si Dusk. Tinalikuran siya nito kasama ng mga tauhan. Di na siya nakahumapa. Bigla siyang tinamaan ng pagkalito dahil doon. Ano mga pinagsasabi ni Rihanna sa kanya? Parehas to sa mga sinasabi ni Dusk. Wala sa hinagap na ibalik niya ang pag-spray sa lalagyan tapos natulala siya sa mga halaman. Kinakabahan siya ng sobra. Ano na ang kanyang gagawin ngayon? Kahit si Rihanna alam ang lahat ng nangyayari. Yun marahil ang dahilan kaya di na pinapupunta ron ng babae dahil para iiwas sa kanya. Kahit na nasaksak pala talaga siya, hindi pa rin si Dusk basta-basta maniniwala na siya'y biktima at hindi kakampi ng kasamaan. Mukha talaga siyang tanga. Tama si Rihanna. Ngayon, ipinamukha sa kanya ng babae ang pagiging inutil niya at kawalang utak. Kahit siguro natuluyan siyang mamatay, dadalhin niya ang paratang na bumaligtad lang siya mula sa panig ng kalaban. Naiiyak siya. Mahal niya si Dusk pero walang patutunguhan ng lahat ng to, lalo na ang damdamin niya. Dusk will never love an enemy. Kakampi nito si Rihanna at si Nicanor. She has to leave in no time. Baka naghihintay lang siya. Nadamputin siya ng mga pulis anumang oras. Kaya siya pinakikitunguhan ng maayos ni Dusk. Para kung sakaling nakahantad na ang lahat ng ebidensya na mga taong dumidiin sa kanya ay mabilis na siyang madadampot at di na siya kung san-san pa hahanapin tulad ng ibang kriminal. Napapikit siya. Hindi siya kriminal. Si Falcon ang kriminal. Kung bakit naman kasi walang umaayon sa kanyang salita? At paano nangyari na walang kopya ay palibot ng CCTV ang kasino? Sino bang kanyang magiging kakampi ngayon? Sino magpapatunay na totoo ang sinasabi niya kung ang lahat ng investigasyon sa kanya nakaturo? Paano na siya? Paano na ang mga kamag-anak niyang umaasa sa kanya? Pare-parehas ba silang magugutom at ang malala, hihima siya ng rehas para sa isang kasaranang wala naman siyang alam? Isang Castelo Verde ang may banta sa buhay at siya ay isang babae na walang sinasabi sa lipunan. Paano ang mga tulong na natatanggap ng kanyang pamilya? Kasama ba yon sa panlilinlang sa kanya para wag siyang maghinala na isang araw makukulong na siya? Kaya ganon ka-easy si Dusk sa lahat dahil kasama nun sa bahay ang taong idinidiin sa lahat. Baka hindi niya tumatagalan. Natatakot na siya. Dati ang tapang niya. Ngayon na unti-unti niyang nalalaman ang totoong nangyayari, nawawala ang tapang na yon dahil matataas na taong lumalabas na kanyang kinakalaban. Wala siyang binatbad. Problema ang magiging dala nito sa Tia Elsie niya kapag sinabi niya rin ang lahat. She has to run away. Hanapin man siya ng mga polis, bahala na basta makatakas siya sa lalong madaling panahon. Walking back and forth, Addison couldn't stop herself from thinking. Nagkakaroon na siya ng kaisipang tumakas ngayon pero paano? Nakabantay si Erning. Mainit sa kanya dahil sa nangyaring pagsama niya kay Kit. Alam niya hindi siya palalabasin ng gwardya. Umilaw ang smartphone niya na hawak kaya't agad niyang tinignan at nagulat na makitang si Karina ang nag-message sa kanya. Agad niyang naisip na may emergency. She instantly opened it. Ate, pinasasabi ni nanay na may lalaki kaninang nagtatanong tungkol sa'yo.
Anong itsura? Pangit? Hindi ko alam, si nanay ang kausap. Sabi ni nanay nasa Palawan ka nagtatrabahong waitress. Sino raw ba yon, ate? Malamang isa sa mga tauhan ni Falcon o tao ni Rihanna nag-iimbestiga. Tama, tauhan yon ni Rihanna kasi yun ang sabi ng babae. Hindi niya matukoy kung matalino si Rihanna o bobo para sabihin yun sa kanya. Perhaps it was a warning na siya'y malapit ng makulong kaya kailangan niyang magkanda. Kahit anong mangyari, wala kayong sasabihin kung ano. Pipilitin kong maging normal ang buhay natin ulit. Parati kayo mag-iingat ha. Dumikit kayo parati sa mga pulis kapag lumalabas kayo ng eskwelahan o kaya sa mataong lugar. Kahit di naman nila kayo pakikialaman, mag-ingat pa rin kayo. Maluha-luha niyang niyakap ang smartphone. Lahat galit sa kanya. Lahat siyang tinuturo kahit wala naman siyang ginawang mali. Nasisiguro niyang napaka-illegal na tao ang may koneksyon sa pasugalan. Kaya gantong nangyari sa kanyang buhay. Kaya nun lusutan ang lahat at magturo ng ibang taong walang kakayahang lumaban?